Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Senator Bato de la Rosa umapela kay PBBM na huwag siyang isuko sa ICC. 9.6 million pesos na separation gratuity ipinamahagi sa 77 CAFGU sa Eastern Visayas. Water level ng Angat Dam bumaba sa critical level. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Emosyonal na humiling si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court o sa mga dayuha. Kasunod ito ng paglalabas ng arrest warrant ng ICC na nagdadawit sa kanya bilang co-perpetrator sa crimes against humanity sa drug war noong siya pa ang namumuno ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa senador, naniniwala siyang walang personal na galit sa kanya ang Pangulo at umaasa siyang mapoprotektahan siya nito bilang mamamayan ng bansa. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo sir kung anong paghirap mo sa serbisyo. Itong apel ko dito sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, paano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ng palasyo, Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. dumistansya naman ang Malacanang sa anumang usapin na nasa jurisdiksyon ng Senado, kasunod ng paggawad ng mataas na kapulungan ng protective custody kay De La Rosa. Sa Senado na nagpalipas ng gabi ang kontrobersyal na senador matapos magpakita sa sesyon sa unang pagkakataon mula ng lumiban noong Nobyembre 2025. Tumanggap ng kabuang 9.6 milyong pisong separation gratuity ang 70 miyembro ng CAFGU Active Auxiliary o CAA na nagretiro mula sa serbisyo sa Eastern Visayas. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, layunin ng programa na kilalanin ang ambag ng mga CAA sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib at conflict-affected areas. Batay sa tala ng militar, karamihan sa mga benepisyaryo ay nagsilbi ng halos isang dekada bilang katuwang ng mga sundalo sa patrol operations at community security. Sa kabuuang ayuda, 3.73 million pesos ang napunta sa 30 miyembro ng 93rd Infantry Batalyo, 2.68 milyong piso sa 22 miyembro ng 43rd IB, 1.78 milyong piso sa 14 na miyembro ng 63rd IB at 1.4 milyong piso sa 11 miyembro ng 46 IB. Ayon sa Army, makatutulong ang naturang ayuda sa paglipat ng mga retiradong CAA pabalik sa sibilyang pamumuhay at pagsisimula ng kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Bumaba na sa 179.60 meters ang water elevation ng Angat Dam o mas mababa sa 180-meter minimum operating level nito ayon sa May 12, 8 a.m. advisory ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito nag-rain dance ritual ang mga nakatatanda ng Dumagat Remontado Tribe sa Angat Watershed sa pag-asang makatulong ang kanilang panalangin upang magkaroon ng ulan at muling tumaas ang level ng tubig sa dam. Ayon naman sa Napocor, mahigit 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila ang nanggagaling sa Angat Dam, bukod pa sa irigasyon para sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Samantala, muling pinaalalahanan ng National Water Resources Board o NWRB ang publiko na magtipid sa tubig kasabay ng nararanasang matinding init at banta ng El Nino. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Kilat